our beloved Boss Mike Cervera. Yung pag-resign ni si BBM, iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayong gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon niya ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao. Kaya nga mga kababayan ko, lumang-luma na yung issue ni Amy, Mga kababayan ko naman, ang dami nang nagsabi niyan. Bakit ho kanyo inuulit-ulit nila? Bakit inulit ni Amy sa rally ng iglesia? Ito namang iglesia, nagpagamit pa no? Pagamit din yung iglesia, mga kababayan Ito bakit inulit ni Amy at si Amy mismo ang nag-akusa? Bakit? Kasi walang umuobra na propaganda nila, na nasasaktan nila si Pangulo. Wala. Maliban sa propaganda nila tungkol sa droga. Yun lang yung kumakana sa kanila Yun lang yung umuobra na pinaniniwalaan na ng mga tao, pinaniniwalaan, lalo na yung mga DDS. Pero ngayon mga kababayan, baliktad yung nangyari. Baliktad. Bakit? Bakit baliktad? Kasi yung pagkakasabi ni Amy na ang kapatid niya ay nagdodroga daw, hindi pinaniwalaan ng mga Pilipino at yung mga tao na galit din sana kay Pangulo ay mas kumampi pa sa kanya. Yun! Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganun ang nangyari. Napaliktad yung sitwasyon. Kaya ngayon, ewan ko kung ano mangyayari sa rally nila ngayon. Yung iglesia daw, back up na nag-back out na. Hindi na raw magtutuloy. Wala naman kayong magagawa Di ba? Wala kayong magagawa. Oo. Hanggat hindi nyo nakukuha ang mga Katoliko, ang AFP at ang Amerika, yung tatlo na yan ang magpapabagsak sa isang administrasyon. Tandaan nyo, kung ang pinangangahas nyo, yung China at yung mga rebelding grupo na kakampi nyo, at yung mga negosyanteng magnanakaw at mga politikong magnanakaw, hindi magwawagi yan. Kaya Manong Bongbong, pwede ba ipakulong mo na, wag mo nang paabutin ng December? Baka pwede naman Manong Bongbong, sa katapusan, pakulong mo na. Tama? At pwede ba isama mo na si Amy? Kapag ka napakulong mo si Amy, doon, masisigurado na ang tao ay bibilib sa'yo. Kasi, kung mayroon namang ebidensya di ba? Saan ang ebidensya niya? Sabi ko sa inyo, puro laway lang. Puro laway lang yung kanilang ebidensya. Sabi ko sa inyo, wala silang mga man lang magpakita man ng ebidensya. Yung mga sinasabi kay ni Saldico, mga maleta, butas-butas naman ang issue niya. Ito na naman si Amy. Di sana nagpakita ka na.
Huwag mong gagamitin yung text ni Pebbles kasi alam ko yun, hindi yun tungkol sa droga. Ito lang kasi, itong magkakampi na to, yung mga pangit, yung kakampi niyang direktor na bansot na mukhang gasolito. Kapag dinamitan nyo ng kulay blue, hindi nyo na makikita ulo. Oo, si Amy. O, tignan nyo, basta mga pangit, magkakasama eh. Yun lahat po na yan ay propaganda. Hindi na bobo yung mga tao. Nagre-research na ang karamihan sa kanila. Kaya yung sasabihin mo, nag-a-addict yung iisa na lang ang kidney niya, tatanga-tanga ka. Tatanga-tanga ka. Yung ginagawa mo na yun, kahit anong retoke mo sa baba mo, kahit anong putol mo dyan, di ba patuloy na humahaba? Di ba? Patuloy na humahaba po ang baba ni Amy kahit na pinapakaltasan ng pinapabawasan. Oo. Pinapabawasan ng pinapabawasan. Tingnan nyo, kahit anong bawas, sinungaling na sinungaling, didagdag naman ng dagdag. Parang si Pinocchio, di ba? Para po bang si Pinocchio, mga kababayan? Di ba? Parang si Pinocchio lang. Oo. Kapag ka sinungaling na sinungaling, umahaba yung ilong. Kay Amy, kapag nagsisinungaling, pahaba yung baba. Kaya paritoke naman siya ng paritoke ng baba niya, putol ng putol. Kaya kada buwan, nagpapaputol ng baba. Oh, ito na. Nang napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik nan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo... Wala na, sila na lang yan. Eto, hindi ako makasingit kagabi dahil bigla ang nagpatawag ng mga live stream. Itong mga katropa, nag-live stream kami, hindi naman ako makasingit. Alam nyo mga kababayan ko, eto lang yan. Ewan ko ba sa INC, bakit ang issue nyo ay transparency dahil dito sa korupsyon? Saan? Sa flood control. Bakit naging issue yung matagal ng panahon na na-debunk, nasagot, naging droga na yung issue nyo? Tama mga kababayan ko, isipin nyo maigi ito sinasabi ko. Bakit ito? Ito, ang INC, ang nila, transparency, para sa kapayapaan, etc., etc. Nung makita ko mukha ni Marcoleta, nasira na araw ko. Tapos pumalit si Amy. Sabi niya, masakit sa loob ko na sabihin ito. Ang sakit-sakit, putang ina mo, nung matapos ka, nakangiti ka pa, kaway-kaway ka, gumaganon ka. Feeling mo, sikat na sikat kang putang ina mo, ganon. Yung ba yung masakit sa loob mo? Yung ginawa mo, masakit sa loob mo? Nakangiti ka pa, litaw na litaw yung baba mong putang ina mo. Kakaway-kaway ka pang ganon, putang ina. Masakit yung baba mo, hindi yung loob mo. Tama ba? Tama? Tama, mali. Yanga-yanga si Amy, Yanga-yanga, feeling feeling sikat na, Tanga. Nagalit sa'yo yung taong bayan. Nagalit sa'yo. Baka nga yung Iglesia ni Cristo, galit din sa kanya, kaya hindi na nagtuloy ng rally ng isang araw pa eh. Diba? Tama, mali? Diba? Diba? Yun, mga kababayan ko. Press one naman. Baka pwede na kayo mag-like kasi natutuwa naman kayo sa akin, kahit walang boses, mga kababayan. Siguro, hindi ako makapag-live mamaya, bukas, tignan nyo naman, papahinga ko ulit ito.
lubusin na natin. Ano? Oh, sige, ito na. Lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Nakakadismay. At baba. Sek, yung ang bumibili dyan, yung mga bobo, at yung mahaba-baba. Kaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya, hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years, na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at mapabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Wala kang utak, Amy. Diba? Nilalait niya noon pa. Sino? Si First Lady. Wala, hindi mo na mararanasan na maging First Lady ni Digong. Hindi mo na mararanasan na maging Presidente Amy. Wala na. Kalimutan mo na yung pangarap mo na yung putang ina mo. Wala na ho. Na napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Halaka! Ito na mga kababayan ko, kaya naman pala ang magnanakaw talaga, gusto sa kapwa magnanakaw Ikaw, Manang Amy, putang ina mo talaga Turo ka ng turo kay Ninong Martin Romualdez. Ikaw pala magnanakaw Di ba? Bintang ka ng bintang kay Ninong Martin Romualdez Tapos ikaw pala yung magnanakaw, putang ina mo. Di ba, no? Kapal ng mukha nito. Lagot ka, lagot. Bagman is waving, sabi nila. Token ninam. Dakkel man ang tinakaw mo siguro. Adoon titinatakaw na siguro. Malamang mga kababayan, maraming ninakaw ito Token ninanat to yung bakit Sige, larga doon. Sino ba yan? Sino? Na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo na donors mo rin sa... Ay, okay ninam, isulang gayam. Yun naman pala. Campaign donors pala ang Diskaya. Okay, ninam nga talaga nga. Bakit? Di ka lang nagbabain. Tagtatakaw kasi ka. Ikaw ang nakakasira kay Manong Bongbong at tatay mo, putang ina mo. Di ba?
Ito talaga mga kababayan. Di ba? Kaya naman pala, katandem niya lahat yung magnanakaw tuloy. Campaign mo. Yan ulit. na narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yang hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Nako. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag Oo nga, pinersonal mo, putang ina mong matanda ka di ba no? Nakakaputang ina talaga itong matandang aling Aimee na to tuloy. mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Tama! Buti pa si Larry Gadon talaga Nung pinapahirapan mo ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? Nasa baba niya! Tinatanong yung utak, nasa baba niya Kaya tuwing pinapa-opera, nababawasan yung utak na, kaya kakatiting na lang. Tuloy. At sinisiraan mo pa si BBM. Correct. Para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara. Ay, ang kapal ng mukha mo, talagang joint force yung magnanakaw, Joint force yung mga magnanakaw. Grabe. Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw. Oy, pare-pareha sila. Trivia. Di ba? Oy, Aimee. Di ba nung nasa UP ka, meron ka daw pinapatay, putang ina mo? Di ba meron ho yan Meron chismis na si Aimee may pinapatay. Oo, sa UP. Sino ang mga magkakasama? Yung mga mamamatay tao, magnanakaw, at mga pangit na katulad nila. Ang mga korap, hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tama. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Oo nga, putang ina mo, bakit mo kinakampihan yung mga magnanakaw? Hoy, ang makahula kung ilan na yung nagawa kong mura, may premyo. Hindi ko na mabilang mga kababayan kung ilan na mura ko dito kay matandang Aimee na to tuloy. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kaya lang na nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay... At gayang tisinsintiram, tokininam nga bagat. Sinsintiram. May kulong dagita ka. Dagita gayam mo, ngagtatakaw. Kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon. Tama ka dyan. Sek, tama ka dyan, Sek. Tama! Diba? Tama no? Dinaig mo na. Na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya, Aimee, mag-isip-isip ka,
Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Correct. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating Osto. demokrasya Na. ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman Okay nanalo na. kahit kailan. Kahit kailan, okay na, mga baka pa, hindi na. Ikakampanya ka namin sa buong angkan namin, sa Ilocos, sa Candon, sa Pangasinan, sa may Tarlac, okay na, di ka naman nanalo. Wala nang boboto sa'yo, maniwala ka sa akin. Hindi namin kakalimutan tong ginawa mo na to. Anda mo yan, kahit magbayad ka pa ng marami. Wala nang boboto sa'yo. Baka nga mapakulong ka pa token ninam. Ngayon ho mga kababayan, lumalabas na ho na si Amy ay siya ang nagpipid kay Maharlika. Siya rin ang nagutos na ipalabas ang polvoron video, putang inanto. Di ba? Kung pag-aaralan nyo't babaybayin natin lahat, si Amy talaga ang punot dulo na ibintang ang pagdodroga, pag-aadik ni Pangulo, putang ina mo. Diba? So alam nyo na ngayon, yan, yung fake polvoron video, galing sa kanya yan. Ito lang naman yan. Kung hindi pa naman putang ina talaga tong matandang Amy na to, bakit, Baby Nunez, thank you naman, bakit hinayaan mo na tumakbong presidente si Manong Bongbong kung alam mo palang adik, putang ina mo? Diba? Diba? Gago tong si, eto, ayan o, gago to, gago. Napakagago niyan, mga kababayan, o. Yang itsura na yan, mga kababayan, yan ang napakagaga. Oo, matanda ka na, Amy. Ha? Balita ko nga, ang baho daw ng bunganga mo eh. Bakit? Kasi yung ngipin mo, ano ba yan? Postiso? Eh, sabi lang. Oo. Di ba mga kababayan ko? Tingnan nyo. Huwag na nating i-play yung putang inang video niyan. Sa totoo lang, mabibisit lang kayo. Di ba? Oh, ito na, mga kababayan ko. Oh. Sorry naman ha. Hindi ho ako palamuran tao, pero siguro naman, hayaan nyo muna ako. Baka huling araw na to ng pagmumura ko. Oo ha, ngayon lang ho. Oo, itong 3 araw lang na nagbabalak tong mga putang inan to. Ha? Oo. Pasensya na talaga kayo. 3 araw tong mga nagbalak para pabagsakin ng gobyerno eh. Oh, meron bang dumating na mga DDS? Yung dumating na DDS na pinalayas ng Iglesia ni Cristo, 18. Paano makakapagpabagsak ng gobyerno yung pong 18 kasama pa anino? Walang yan, mga kababayan ko. Ewan ko na lang dito. Kung ano, i-comment nyo nga ho. Kung mayroon kayong gustong ipasak sa bunganga neto, pwera na lang ho yung itlog ni Digong, ano. Dahil hindi nyo naman makukuha yun, nakakulong yun dun, mahirap kunin. Paki-comment na lang. Oo. Paki-comment po kung ano yung gusto nyong ipasak sa bunganga ni Amy. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.